Kabanata 2961 hanggang Kabanata 2970. Kabanata 2961. Tungkol naman sa apat na Diyos ng pintuan ng mga Protoss, hindi sila lihim na nakipag-isa sa Tianfeng Academy at Aris Emperor Palace, at wala silang ideya tungkol sa nalalapit na pagdating ng apat na Diyos ng pintuan sa Tianfeng Academy at Aris Emperor. Siyempre, kahit na hindi nakipagtulungan ang mga Protoss sa Tianfeng Academy at Bayang Emperor Palace, sa sandaling bumaba sila sa Aris Holy City, magiging lubhang mapanganib pa rin ito para kay Yehan, maliban kung ang apat na Diyos ng pintuan ay mapanatili sa labas ng Aris Holy City. Hanye, dapat mong bayaran ang kahihiyan na dinala mo sa dakilang emperador na ito ngayon. Tumingin ang emperador ng Aris sa malayo na may matinding tingin sa kanyang mukha, at nararamdaman niya na si Yehan at ang iba pa ay papunta na sa palasyo ng emperador ng Aris. Sa katunayan, sa daan patungo sa Aris Emperor's Palace ngayon, ang mga puwersa ni Yehan ay medyo malakas. Lahat ng mga kabataan at mga powerhouse sa True Martial Ranking at Sacred Martial Ranking ay ipinadala, kasama ang 4 na disipulo, at ang 10 espada na nakatago sa madilim na alipin. Bukod dito, upang maiwasan ang mga aksidente, dinala rin ni Yehan si Ye Cheni mula sa mundo ng Xuanman. Ang kapangyarihan ni Ye Cheni ay kasing lakas na ng isang banal na emperador, at maaari siyang gumanap ng isang mahalagang papel kung kinakailangan. Tungkol naman kay Ziyi, papunta na siya upang pigilan ang apat na Diyos ng pintuan. Dahil sinabi ito ni Ziyi, naniniwala si Yehan na magagawa niya ito. Ngayon, ang Aris Emperor's Palace ay mas masigla pa kaysa noong nakaraang beses. Sa sandaling ito, dumating si Yehan at ang iba pa gaya ng ipinangako sa likod ng siksik na karamihan ng mga tao sa Aris Emperor's Palace. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa palasyo sa tuktok ng bundok. Kapatid, mukhang ang Aris Emperor Palace ay ganap na handa upang hubugin muli ang kanilang reputasyon sa Aris Holy City. Ang mga mata ni Shaben ay parang sulo, at isang alon ng marahas na pagkamuhi ang bumalot sa kanya, kahit sino pa man iyon. Kung gusto niyang harapin si Yehan, hindi siya papayag. Ang mga mata ni Yehan ay malamig na kumikislap, at sinabi niya. Si Emperor Aris ay hindi isang tao na hindi magbabalik ng sampal pagkatapos masampal. Sa orihinal, akala ko ang taong ito ay titigil ng ilang araw. Mag-ingat sa hangin at kumilos ayon sa pagkakataon. Ngayon na pumayag na siya sa Tianfeng Academy, mukhang puno siya ng kumpiyansa. Gayunpaman, ang cancer na ito ay hindi na maaaring iwanan. Kung alam niya na may isang matandang emperador sa Aris Emperor Palace, noong nakaraang beses ay dapat niya silang ganap na winasak. Narito si Hanye, pati na rin ang mga batang malalakas na lalaki sa Xinwu List at Shengwu List ng Xinwu Academy. Sa sandaling ito, ang pagdating ni Yehan at ng iba pa ay nakakuha rin ng pansin ng mga nakapaligid na practitioner. Habang lumalabas ang tunog, maraming tao ang tumingin kay Yehan at sa iba pa. Sa malawak na parisukat ng Aris Emperor Palace, ang Aris Emperor at ang mga tao ng Tianfeng Academy ay inilipat din ang kanilang mga mata sa sandaling ito, na tumitingin sa grupo ng mga batang malalakas na lalaki na naglalakad sa kawalan. Mukhang ang pinakamalakas na henyo ng Xinwu Academy ay lumalabas na. Sa orihinal, gusto lang nilang alisin si Hanye, ngunit ngayon mukhang malulutas nila ang ilang higit pang panganib. Ang mukha ni Yanfeng ay walang malasakit, at ang mga magagandang mata na iyon ay sinusuri rin ng grupo ng mga batang malalakas na lalaki at si Shaben sa Holy Martial Ranking, na nagpapakita ng kanilang nakamamatay na layunin. Sa ilalim ng mga mata ni Tiandijan, si Yehan at ang iba pa ay direktang pumasok sa Aris Emperor Palace, lumapag sa parisukat, at tumingin sa mga malalakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy at Aris Emperor Palace. Haring Shengguo, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Tumayo si Yanfeng, na nakatitig ng direkta kay Yehan gamit ang kanyang nagyayelong mga mata, sa tabi niya ay nakatayo si Qing Mie at higit sa 100 batang malalakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy, na lahat ay nasa kaharian ng mga demonyo sa langit, tungkol naman sa malalakas na Diyos ng demonyo mula sa Tianfeng Academy. Ang mga hindi pa lumalabas. Ang pangalan ng Fire Phoenix ng Tianfeng Academy ay parang kulog. May ngiti sa mukha ni Yehan. Si Yanfeng ay isang napakagaling na henyo ng pamilya ng Phoenix. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Danhuang at Fire Phoenix. Mayroon itong pangalan ng Fire Phoenix sa Tianfeng Academy. Nanalo ang Hari Shengguo sa parangal. Sinabi ni Yanfeng na may nakakatakot na kawalang bahala sa kanyang magandang mukha, kung ikukumpara sa reputasyon ni Haring Shengguo sa Zhongzhou kamakailan, alam ni Yanfeng na hindi siya kasing galing. Inimbitahan ng imperial na palasyo, narito ako upang humingi ng payo kay Haring Shengguo. Harmony ng aking nakatatandang kapatid. Natatakot ako na wala kang kwalipikasyon, Wu Fengwang.
Kung gusto mong lumaban, ako, si Huang Ben, ay sasamahan ka hanggang sa huli. Si Silly Ben ay may marahas na hitsura sa kanyang mukha, at ang nag-uumapaw na pagkamuhi sa kanyang katawan ay tila malapit ng sumabog. Maglakas loob na magsalita ng buong tapang kapag natalo. Malamig na sumanghel si Ching Mie at sinabi, Huang Ben, noong nakaraang beses ikaw ay isang bisita mula sa aking Tianpeng Academy, kaya pinaligtas ko ang iyong buhay. Kukunin ni Ching Mie ang iyong buhay. Sa entablado ng buhay at kamatayan, papatayin din kita, Huang Ben. Sa pagkakita sa mainit na paghaharap sa parisukat ng Aris Emperor's Palace, ang mga tinig sa nakapaligid na mundo ay unti-unting tumahimik. Ang paghaharap sa pagitan ng mga batang powerhouse ng dalawang kolehiyo na ito ay isa ring magandang palabas na hindi dapat palampasin. Siyempre, alam ng lahat na ang pangunahing kaganapan ay nasa kay Yehan pa rin. Emperador Aris, mukhang ang kahihiyan ilang araw na ang nakalipas ay hindi ka pa lubusang sumuko. Nagtataka ako kung handa ka na para sa pagbabalik na ito. Tumingin si Yehan sa Emperor Aris na nakaupo ng matatag sa mataas na plataporma, at sinabi. Nang marinig ito, ang Emperor Aris ay tumingin na malungkot, at sinabi, Hanye, ang kahihiyan na dinanas ko ilang araw na ang nakalipas, babawiin ko sa iyo ng 10 beses at 100 beses ngayon. Sa aking banal na lungsod ng Aris, ikaw, isang maliit na bastardo, ay hindi magagawa ito. Halika at maghari ng kataas-taasan. Kaya ikaw, isang matandang bastardo, sa tingin mo ay mayroon kang pagkakataong manalo. Tumawa si Yehan, at sinabi, ang Aris Palace ay nangingibabaw sa Aris Holy City sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano si Jiang Shan. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa pagkawasak, kahit na ang pinakamatandang emperador ng iyong Aris Palace ay lumitaw, hindi nito iligtas ang iyong Aris Palace mula sa pagkasira. Sa parisukat ng Aris Emperor's Palace, ang mga puwersa ng dalawang panig ay naglalabanan sa isa't isa, at ang aura ng tunggalian, tulad ng isang apoy na sinisindihan, ay bumalot sa buong Aris Emperor's Palace. Ang mga mata ng nakapalibot na mundo ay nakatingin lahat sa lugar na ito, at alam nilang lahat na ang paligsahan ngayon ay tiyak na hindi kasing simple ng paghaharap sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Kabanata 2962. Sa mataas na posisyon, tinitigan ni Emperor Aris si Yehan na may mga matang parang mga talam. Sa sandaling ito, ang mahigpit na tingin sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Sa pagitan ni Yehan at nila, sila ay walang kamatayan na. Gayunpaman, si Ziyi, na sumusunod kay Yehan, ay hindi lumitaw ngayon, na ikinagulat ng Aris Emperor, at kasabay nito, humalaklak siya sa kanyang puso. Kung wala ang sobrang lakas na si Ziyi, sa paningin ng Aris, si Yehan ay mas lalong maganda ngayon. Mahirap mabuhay. Haring Shengguo, hindi mo malulutas ang problema sa mga salita ng bibig. Ako, ang Tianfeng Academy, ay inanyayahan ng Aris Emperor's Palace upang humingi ng payo mula kay Haring Shengguo ngayon. Ano man ang buhay o kamatayan, dapat bang magsimula ang laban na ito? Bagamat si Yanfeng ay may pangalang Fire Phoenix, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng 10,000 taon ng yelo, at ang mga mata na tumitingin kay Yehan ay puno ng nakamamatay na layunin. Nang marinig ito, tumawa si Yehanhan at sinabi, gusto akong harapin ng iyong Tianfeng Academy, bakit kailangan pang gumawa ng maraming dahilan, at gumugol ng maraming oras, ngunit gaano man kaganda ang iyong pag-iisip, madali itong bumagsak. Natatakot ako sa pagtatapos na iyon, hindi mo ito kayang tiisin. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Haring Shengguo. Dahil ikaw at ako ay nakatayo na rito, mamumuhay tayo at mamamatay ng payapa. Malamig na sumanghel si Ching Mie, at nang humakbang siya, para siyang nag-teleport. Lumitaw sa entablado ng buhay at kamatayan, ang mga malamig na mata na iyon, tulad ng matutulis na espada, ay lumapit kay Yehan. Haring Shengguo, mangyaring. Sabi ni Ching Mie na walang pakialam, na may nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban na bumalot sa kanyang buong katawan. Nang makita ito, mariing tumapak si Shaben sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay pumailan lang sa langit, at lumapag sa tapat ni Ching Mie tulad ng isang cannonball. Si Ching Mie lang ay karapat-dapat na hamanin ang aking nakatatandang kapatid. Ako, si Huang Ben, ang hahalili sa laban. Ngumisi si Ching Mie at sinabi, Huang Ben, sinabi ko na kung maglakas loob kang pumunta sa entablado ng buhay at kamatayan, papatayin kita. Dahil gusto mong maghanap ng kamatayan sa iyong sarili, tutuperin ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, nang inag ang mga braso ni Ching Mie, at isang walang katapusang puwersa ang agad na kumalat mula sa kanyang katawan. Ang maringil na demonic aura ay pumailan lang sa langit.
Bilang Chingmie sa kaharian ng demonyo sa langit, ang kanyang lakas ay natural na ang mga lubhang makapangyarihan ay maaaring ihambing sa mga taong tulad ni Long Live King, Thousand Live King, Xiao Pujun, at Langya. Natatakot ako na ikaw, Chingmie, ay walang kakayahang patayin ako, Huang Ben. Ang aura ni Xia Ben ay umakyat ng husto, tulad ng isang nagngangalit na alon. Siya, na napromote na sa isang semi-saint, ay kasing lakas na ng isang banal na hari, at ngayon ay mas malakas pa siya. Nalaman niya ang mga batas ng Diyos ng digmaan, at sa mundo, siya ang hindi magagapi na Diyos. Libu-libong mga kaaway ang maaaring lipulin sa isang suntok, at milyon-milyong mga dibisyon ang maaaring patayin sa isang galit. Chingmie vs. Xinwu Wang, sino ang mas malakas sa dalawa? Si Chingmie ay isa sa dalawang dakilang talento ng Tianfeng Academy. Dati siyang may record ng brutal na pagbugbog kay Xinwu King Huang Ben. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang Xinwu King ay ang Nine Tribulation Supreme. Si Chingmie ay isa ng semi-sage, ngunit ngayon ang Xinwu King ay sumulong sa susunod na antas. Half-saint, mahirap sabihin kung alin sa dalawa sa kanila ang mas makapangyarihan. Sa pagtingin sa dalawang kay-abangan sa entablado ng buhay at kamatayan, ang kanilang aura ay umakyat ng husto, ang mga mata ng langit at lupa na nanunood sa kanila ay nagliliyab. Sa isang iglap, isang maringal na demonic aura ang nagtipon sa pagitan ng mga langit at ng lupa tulad ng mga ulap at hamog. Kahit na ang mga cultivator na nanunood mula sa malayo ay mararamdaman ang nakakatakot na mapang-ipang aura ng demonyo sa langit. Hawak ang kapangyarihan ng bata sa kamay ni Chingmie, ang kanyang napakarahas na suntok ay tila sisirain ang buong Aris Emperor's Palace. Ang suntok na iyon ay sumabog patungo kay Xia Ben, at ang mundo ay nanginig agad. Roar! Hanggal at umuungal, ang makapangyarihang batas ng Diyos ng digmaan ay nagtipon din mula sa nakapalibot na mundo, na puno ng maringal na kapaligiran ng pakikipaglaban sa langit at pagsira sa lupa, ang batas ng Diyos ng digmaan sa kanyang palad, ang kapangyarihan ng kamao ni Xia Ben ay nakakagulat, at ito rin ay isang suntok patungo kay Chingmie na pumatay sa nakaraan. Sa sandaling iyon, habang sumuntok si Xia Ben, ang matangkad na katawan na tumatakbo sa entablado ng buhay at kamatayan ay nagbigay sa mga tao ng ilusyon ng pagsisisi sa mundo, na parang ang kanyang paggalaw ay yayanigan ang mundo at sisirain ang mundo. Ang suntok na ito ay higit pa sa paghahambing ng mga ordinaryong Junior Saint King. Si Yehan ay nakatayo sa ilalim ng entablado ng buhay at kamatayan, at hinusgahan niya ang katatakutan ng suntok ni Xia Ben sa isang sulyap. Mahal na Panginoon, sino sa tingin mo ang mananalo sa labanang ito sa pagitan ni Haring Xinwu at Chingmie? Tanong ni Mohaila nang may pag-uusisa mula sa gilid. Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin sa dalawang tao sa entablado ng buhay at kamatayan, ngunit hindi sumagot sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, ang dalawang nakakatakot na kamao na iyon ay nagbanggaan ng baliw tulad ng dalawang bundok sa sandaling ito. Ang tunog ng nakakatakot na banggaan ng kamao ay parang kulog, at ang walang awang puwersa ng pagkabaliw ay bumalot mula sa plataporma ng buhay at kamatayan, tulad ng isang bugzo ng hangin na sumasagasa sa mundo. Ang entablado ng buhay at kamatayan ay nanginig ng husto. Sa ilalim ng matinding paghaharap ng kamao na ito, kahit na si Chingmie, isang binata sa Sky Demon Realm, ay hindi napigil ang umatras ng 3 hakbang, habang ang matapang na katawan ni Xia Ben ay nakatayo nang hindi gumagalaw sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang suntok, ang hukom ay hahatulan. Sa laban na ito, mamamatay si Chingmie. Kalmadong sagot ni Yehan. Batay sa kanyang pag-unawa kay Xia Ben, kahit na ang kanyang sariling lakas ay hindi kasing galing ng kalaban, sisikapin niyang patayin ang kaaway. Mas malakas kaysa kay Chingmie, kung gayon si Chingmie ay walang paraan sa mga kamay ni Xia Ben. Mukhang mas malakas si Haring Xinwu kaysa kay Chingmie. Nagulat ang lahat, si Xia Ben ay isang half-sage lamang, at si Chingmie ay nasa kaharian na ng Sky Demon, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kasing galing ng half-sage na si Xia Ben. Sa sandaling ito, kahit na si Yan Feng ay sumimangot, ngunit plano nilang alisin si Yehan ngayon, kaya huwag ikompromiso ang iyong lakas dito. Kabanata 2963. Ang Aris Emperor ay tumingin na walang pakialam. Sa kanya, hindi mahalaga kung may mamatay, basta si Yehan ay masisira sa huli. Lumalabas na si Chingmie ay walang iba kundi iyon. Mukhang ang isa na pupunta sa impyerno sa laban na ito ay dapat ikaw. Si Xia Ben ay may hitsura ng masasamang espiritu, at sa kanyang matangkad na katawan, ang hindi nakikitang marahas na puwersa ay baliw na pumipilit patungo kay Chingmie. Sa sandaling ito, sa likod ni Xia Ben, tila may isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan, na hindi pinapansin si Chingmie. Nang marinig ito, ang mukha ni Chingmie ay naging kulay lila.
Bilang isa sa dalawang dakilang talento ng Tianfeng Academy, ang kanyang lakas ay hindi kasing galing ng isang half-holy human race. Huang Ben? Ito ay simula pa lamang, sa susunod, papatayin kita. Malakas na umungal si Ching Mie, ang kanyang mukha ay mabangis, at ang umaalimbikay na demonic energy ay nagngangalit ng husto sa kawalan sa likod niya. Sa isang iglap, isang nakakapangilabot na hiyaw ng isang lobo ang kumalat mula sa bibig ni Ching Mie sa buong mundo, at ang umaalimbikay na demonic energy sa likod niya biglang naging isang nakakatakot na multo na may ulo ng lobo. Ang mga sakam at walang awang mata na iyon ay nagparamdam sa lahat na tumingin dito na ang kanilang mga kaluluwa ay malapit ng lumunin. Pumatay. Sa isang iglap bumaril muli si Ching Mie, ang batas ay umakyat, at ang pamimilit ng Sky Demon ay kumalat sa buong kawalan. Ang kamao ni Ching Mie ay natatakpan na ng nakakatakot na mga kaliskis at matutulis na kuko. Ang aura na ibinubuga nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa matalim na sandata ng magic weapon. Kung ito ay magbanggaan dito, kahit na ang isang tuktok ng bundok ay madudurog. Narinig ko na ang pangunahing katawan ni Ching Mie ng Tianfeng Academy ay isang sinaunang demonyong lobo. Kapag lumaki na ito, maaari nitong atakihin ang kaharian ng makalangit na demonyong Diyos sa hinaharap. Kung makikipaglaban sila sa pangunahing katawan, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay maaaring mapabuti ng kaunti. Sa pagtingin kay Ching Mie, na ang mga kamao ay natatakpan ng mga kaliskis at tumubo ng matutulis na kuko, kalmadong sinabi ni Xu Chaoj mula sa gilid, bagamat ang mga henyo ng kanilang kasalukuyang klase ay bihirang umalis sa Xinhua Academy, ngunit ang masasamang henyo sa ibang mga akademya, alam din nila ng napakahusay. Sinabi ni Mo Boding, ang sinaunang demonyong lobo ay talagang isang bihirang halimaw, at maaari itong ay rango sa tuktok na 100 sa listahan ng 10,000 halimaw, ngunit sino ang nagtagpo sa taong ito ng isang fighting lunatic, at siya ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Isang malakas na combat lunatic, dahil si Huang Ben ay may nakamamatay na intensyon, kung gayon si Ching Mie ay tiyak na mamamatay. Si Ming Shishuan ay tumingin na malamig, at sinabi, ang pangunahing layunin ng Tianfeng Academy ay harapin si Han Ye. Kung si Huang Ben ang unang lilito at papatayin si Ching Mie, tiyak na hindi ito inaasahan ng Tianfeng Academy. Boom boom boom. Ang tunog ng marahas na pagtakbo ay gumugulong at nanginginig sa entablado ng buhay at kamatayan, na sumisira sa mga nakakatakot na kamao, maliban kung ito ay isang sandata upang harapin ang kalaban, tanging sa katawan, maliban kung umabot ito sa baluktot na punto ni Yehan, kung hindi ay imposible itong pigilan. Hulihin ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na pag-atake ng kamao ni Ching Mie, ang magaspang na mukha ni Xia Ben ay nagpakita ng isang malakas na pagkamuhi, at ang kanyang kamao ay sumugod din ng walang pag-aalinlangan. Labanan ng mga matutulis na kamao na natatakpan ng mga kaliskis gamit ang iyong pisikal na katawan. Sa pagkakita nito, ang tunog ng paghinga sa pagitan ng langit at lupa ay nakontrol na. Nakikita ng lahat ng naruroon ang katatakutan ng pares ng mga kamao ni Ching Mie. Binabati siya ni Silly Ben gamit ang kanyang katawan. Kahit na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Ching Mie, siya ay tiyak na isang trick upang pumatay ng 1,000 mga kaaway at sakta ng iyong sarili ng 800. Gusto mong mamatay. Nang makita si Xia Ben na binabati siya ng isang kamao, ang pagkamuhi sa mukha ni Ching Mie ay naging mas marahas, kahit na si Yan Feng ay hindi naglakas loob na itulak siya ng husto. Sa isang iglap sa ilalim ng panahong pagtitig ng karamihan, ang dalawang kamao ay nagbanggaan ng matatag sa lugar kung saan nagbanggaan ang walang katapusang kapangyarihan, at pagkatapos, nakita ng lahat na dumadaloy ang dugo sa kamao ni Xia Ben, at ang matutulis na kuko sa kanang kamao ni Ching Mie ay isa-isa nang nabali. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na marahas na puwersa ay agad na itinulak ang dalawa pabalik. Ang eksenang ito ay nagpanganga sa maraming tao. Ang matutulis na kuko ni Ching Mie ay tiyak na parang mga magic weapon, at ang mga kamao ni Xia Ben ay hindi rin maisip na makapangyarihan. Ang matutulis na kuko ni Mie ay isa-isa nang nabali. Bagamat ang kamao ni Xia Ben ay tumutulo na ng dugo, ang epekto ng napakatinding banggaan na ito ay hindi maliit. Ang pisikal na katawan ng batang ito ay medyo malakas, at mayroong isang likas na chi sa kanyang katawan. Maaari bang nilinang niya ang banal na katawan ng akademya? Ang lakas ng mga kamao ni Xia Ben ay nagpagulat din sa mga puso ng mga taong tulad ni Dexu Chaoj. Ang Xinhua Academy, na dating nangungunang akademya sa Gods and Demons Continent, ay natural na may maraming nakakatakot na top-level na martial arts sa koleksyon nito, at ang pinakamahusay na martial arts sa pagsasanay ng katawan ang katawan ng Diyos Gang ay ang pinakamakapangyarihang martial arts sa pagsasanay ng katawan ng Xinhua Academy, at isa rin ito sa mga walang kapantay na martial arts sa lahat ng uri ng martial arts.
Ang lakas ng banal na katawan ay isa sa mga martial arts sa pagsasanay ng katawan na maaaring makipagkumpetensya dito sa kasalukuyang martial arts sa pagsasanay ng katawan, at ang baliw na katawan ng jihad na nilikha ng huling dating baliw na sage. Ang mga mata ni Mo Boding ay nagniningning ng maliwanag, at sinabi niya, dapat ay ang katawan ng mga Diyos. Ang ganitong uri ng makapangyarihang martial arts sa pagpapadalisay ng katawan ay palaging nakasilyo sa tuktok na palapag ng Xinwu Pavilion. Maliban sa pangalawang henerasyon ng Xinwu din na lumikha sa kanya, walang sino man ang maaaring linangin ang katawan ng Diyos na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang hanggal na batang ito ay maaaring linangin ito. Ipinatong ni Ming Shixuan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at malamig na sinabi, ito ay talagang isang tagumpay, ngunit dapat lamang itong maging isang panimulang pagpasok. Ang ideet na ito ay talagang isang hindi makataong halimaw. Sinasabi na ang pangalawang henerasyong din ay lumikha ng banal na katawan na ito. Kahit na humaharap sa Emperor of Heaven ay maaaring mabuhay. Nang marinig ito, tumingin din si Yehan kay Xia Ben ng may pagtataka, hindi rin niya inaasahan na ang hanggal na ito ay nagsanay ng isang napakalakas na hanay ng martial arts sa pagsasanay ng katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring hindi gaanong mahina kaysa sa kanya. Kabanata 2964. Paano naging napakalupit ang pisikal na katawan ni Huang Ben? Sumimangot si Yan Fengdai, na tumitingin kay Qing Mie, na dumudugo mula sa sulok ng kanyang bibig sa sandaling ito, nararamdaman niya kung gaano kalaki ang pinsalang natamo ng kabilang panig sa banggaan na ito, bagamat ang kamao ni Xia Ben ay madyugo, ang sulok ng kanyang bibig ay dumudugo rin, ngunit kung ikukumpara kay Qing Mie, ang pinsala ni Xia Ben ay mas magaan kaysa kay Qing Mie. Pagkatapos ng lahat, ang matutulis na talim ng katawan ni Qing Mie ay nabali na lahat, na nakasakit na sa ugat. Ang nakapalibot na kawalan, ang hininga ay kumukulo, at ang mapanganib na banggaan kanina ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga tao sa mundong ito. Ang katatakutan ng Xinwu King ng Xinwu Academy ay muling nasaksihan ng mga tao sa kanilang sariling mga mata. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang mabangis na mukha ni Qing Mie ay parang isang takas na halimaw, at ang nakakapangilabot na mga ungol ay patuloy na ipinapadala mula sa kanyang bibig. Ang kakilakilabot na banggaan kanina ay ganap na naparalisa ang kanyang kanang kamay. Qing Mie, ngayon ay turn ko na. Muran, nakita ko si Xia Ben na humakbang pasulong sa isang hakbang, at mariing tumapak sa plataporma ng buhay at kamatayan. Siya ay pumailan lang na sa langit, at pagkatapos ay bumagsak, ang kanyang marahas at nakakatakot na kamao ay tila nagdadala ng isang malaking puwersa ng 10,000 kattais. Sa pangkalahatan, siya ay nahulog ng baliw patungo kay Qing Mie. Roar! Umungal si Qing Mie, sa sandaling iyon, nakita ng lahat na ang henyo ng Xinwu Academy ay ganap na nagbago sa kanyang tunay na katawan. Ito ay isang kulay abo na halimaw na lobo na may matinik na buhok, 10-10 metro ang haba, at isang tinag sa kanyang ulo. Sa dalawang sungay at 4 na paa sa lupa, ito ay kasing taas ng isang burol. Ang sinaunang halimaw na lobo. Sa sandaling ito nang magbago ito sa pangunahing katawan nito, ang nakakagulat na enerhiya ng halimaw ay patuloy na bumaba mula sa langit tulad ng isang itim na ulap, at ang pinigilang hininga ay tila dudurog sa lahat ng bagay sa lupa. At ang malaking katawan ni Qing Mie, sa sandaling ito, ay baliw na sumugod patungo sa bumabagsak na si Xia Ben. Boom! Ang kamao ni Xia Ben ay walang kapantay sa lakas, at ang kapangyarihan ng suntok na iyon ay nagdala sa katawan ni De Qing Mie sa malapit na pakikipag-ugnayan sa plataporma ng buhay at kamatayan, at isang masakit na daing ang nanggaling sa kanyang bibig. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong paghaharap ng mga puwersa, hindi napigilan ni Xia Ben na dumura ng isang bibig ng dugo. Tumingin siya kay Qing Mie na muling umakyat mula sa entablado ng buhay at kamatayan, na may nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Qing Mie, dapat na tapos na ang laban na ito. Itigil, inaamin ng Tianfeng Academy ang pagkatalo sa laban na ito. Ang mukha ni Yanfeng ay labis na pangit, kung si Qing Mie ay namatay sa labanan, ito ay tiyak na isang malaking kawalan para sa Tianfeng Academy. Ang entablado ng buhay at kamatayan ay naghahati lamang ng buhay at kamatayan, hindi tagumpay o pagkatalo. Ang ekspresyon ni Xia Ben ay malamig, at pagkatapos ay sumugod siya, na nagdadala ng isang suntok na may nakakapangilabot na kapangyarihan upang muling sumugod. Ang kawalan ay nabasag, at bago pa man magkaroon ng oras si Yanfeng na tumugon, ang suntok ni Xia Ben ay lumapag na sa malaking posisyon ng tiyan ng halimaw na lobo. Pagkatapos, isang malabong tunog na maririnig kahit ng mga taong 10,000 metro ang layo ay nanggaling sa loob ng katawan ni Qing Mie. Sa sandaling ito, sinira na ni Xia Ben ang lahat ng bagay sa katawan ni Qing Mie. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak tulad ng isang bundok sa entablado ng buhay at kamatayan sa isang iglap. Lumaban hanggang kamatayan.
Ang isa sa dalawang dakilang talento ng Tianfeng Academy ay naging isang anyong tao na sa sandaling ito, ngunit ganap na siyang nahulog sa entablado ng buhay at kamatayan, na walang bahid ng buhay. Sa nakapalibot na kawalan, ang nakakagulat na hininga ay nagpatuloy, ang lahat ng mga mata sa mundo ay nakatitig kay Ching Mie, na nahulog sa plataporma ng buhay at kamatayan sa sandaling ito, at ang tunog ng pagkulo ay kumakalat sa nakapalibot na kawalan tulad ng isang alon. Patay na si Ching Mie. Mukhang ang paligsahan ngayon ay lalala. Natatakot ako na ang Tianfeng Academy ay hindi lamang nagtatarget kay Hanye. Si Ching Mie, bilang isa sa dalawang kay-abangan ng Tianfeng Academy, ay nakalusot sa Heavenly Demon Realm bago ang edad na 50, at sikat sa buong Central God Realm. Sa kanyang talento at lakas, kahit na sa mga nangungunang 10 prinsipe ng Monster Race Temple, ilang tao ang maaaring malampasan siya, at ang pagpugot ng ulo ni King Zinwo sa ngayon ay isang malaking kawalan din para sa Yaozo. Ang dalawang henyo ay nagharap para sa buhay at kamatayan, at isang henerasyon ng Chanzhou ang namatay sa labanan. Mukhang ang lakas ng Zinwo King ay hindi mas mababa sa mga henyo na nakalusot sa kaharian ng Holy King at Heavenly Demon. Sa lahat ng mga henyo, ang kanyang lakas ay tiyak na maaaring pamwesto sa tuktok. Sa sandaling ito, ang layunin ng pagpatay sa bata at malakas na lalaki ng Tianfeng Academy ay nakakagulat. Ang galit na aura ay tila lalamunan ang kahangalan sa entablado ng buhay at kamatayan. Ang magandang mukha ni Yanfeng ay nabaluktot tulad ng isang pangit na bruha, si Ching Mie ay namatay sa labanan, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanya, at hindi niya naisip na mangyayari ito. Buzz buzz buzz. Sa oras na ito, nakita ko ang kawalan sa paligid ng Iris Emperor Palace, isa-isa na hindi maihahambing na malawak at nakakatakot na aura ang lumitaw isa-isa. Si Ching Mie ay namatay sa entablado ng buhay at kamatayan, sa sandaling ito kahit na ang malalakas na Diyos ng demonyo na sumunod ay hindi na matiis ito, isa-isa silang lumitaw, at ang napakalaking layunin ng pagpatay ay kumalat sa kawalan. Sa pagkakita nito, ang Iris Emperor ay umupo ng matatag sa Daoyotei, ang kanyang mukha ay hindi gaanong nagbago, ang taong namatay ay hindi naman sa kanyang Iris Emperor Palace. Lumitaw na ang powerhouse mula sa Tianfeng Academy. Ang mga mata ng nakapalibot na mundo ay tumitig sa mga taong ito sa pagkabigla. 8 powerhouse ng mga Diyos ng demonyo ang lumitaw sa kawalan na ito, at kabilang sa mga ito ay isang super powerhouse na umabot sa kaharian ng mga Diyos ng demonyo. Mga junior ng Zinwo Academy, sinusubukan mo bang pukawin ang isang digmaan sa pagitan ng dalawang akademya? Kabanata 2965. Ang mga powerhouse ng Tianfeng Academy ay nagalit, at ang napakalaking pamimilit at galit ay bumuhos, na nagparamdam kina Yehan at sa iba pa sa paligid ng entablado ng buhay at kamatayan ng walang katapusang nakakatakot na presyon. Nang marinig ito, tumawa si Yehanhan at sinabi, para magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang kolehiyo, matandang lalaki, dapat ay itanong ko sa iyo ang tanong na ito, ayaw mong manatili sa mabuting Tianfeng Academy, kailangan mong pumunta sa Holy City of Iris upang harapin ito. Ako, si Ching Mie ay namatay sa labanan ngayon, ito ay maituturing lamang na iyong sariling kasalanan, at hindi mo masisisi ang sinuman. Binaluktot ni Yanfeng ang kanyang mukha, at sinabi, Hanye, ako, ang Tianfeng Academy, ay sumuko na, at pinatay pa ako. Ngayon, ako, ang Tianfeng Academy, ay magkaaway na sa iyo. Umamin sa pagkatalo. Ngumisi si Xu Chaoj, ang laban ng buhay at kamatayan ngayon ay pinukaw ng Tianfeng Academy. Ang mga henyo ng aking Zinwo Academy ay inimbitahan lamang. Higit pa rito, dahil ito ay isang laban ng buhay at kamatayan, syempre ang buhay at kamatayan ay magkakaroon ng puntos. Paano magkakaroon ng ganoong bagay tulad ng pag-amin sa pagkatalo? Dahil hindi mo kayang matalo, huwag kang makisali sa laro, dahil masyado kang naglaro ng malaki, kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan. Lahat kayo ay nararapat mamatay. Ang mukha ni Yanfeng ay may masamang ekspresyon. Mayroon ng nakakatakot na apoy na umuusok sa paligid ng kanyang katawan, na nagpapataas ng temperatura sa pagitan ng langit at lupa. Sa itaas ng kawalan, ang layunin ng pagpatay ng 8 makapangyarihang Diyos ng demonyo ng Tianfeng Academy ay nakakagulat. Upang harapin si Yehan, isang nakakatakot at walang kapantay na figure, ang Tianfeng Academy ay naghanda ng sapat at hiniling kay Yanfeng na dalhin ang nakakatakot na sandata na Phoenix Sling. Gayunpaman, kapag ginamit ni Yanfeng ang Phoenix Feather sa proseso ng pakikipaglaban kay Yehan, magagawa niyang patayin si Yehan agad. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob sina Yanfeng at ang iba pa na maglunsad ng laban ng buhay at kamatayan laban kay Yehan, isang walang kapantay na tao. Gayunpaman, si Ching Mie, na umakit kay Yehan sa labanan, ay namatay sa mga kamay ni Shaben bago pa man niya malabanan si Yehan. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan.
Sa orihinal, gusto ng Tianfeng Academy na akitin si Yehan upang lumaban, at patayin si Yehan ng hayagan sa entablado ng buhay at kamatayan na ito. Sa ganitong paraan, si Yehan ay lumaban hanggang kamatayan sa isang paligsahan ng buhay at kamatayan, at ang Xinwu Academy ay makalulunok lamang ng hininga na ito. Gayunpaman, gaano man kalaki ang pagkalkula ng Tianfeng Academy, mamamatay si Qing Mie sa mga kamay ni Xia Ben. Sa sandaling ito, ang bata at malalakas na lalaki ng Tianfeng Academy at ang 8 dakilang Diyos ng demonyo ay ganap na nahulog sa walang katapusang galit. Ngayon gusto lang nilang patayin si Yehan at ang iba pa upang pawiin ang kanilang galit. Mukhang namatay si Qing Mie sa labanan, mas maaga pa ang mainit na eksenang ito. Nararamdaman ang nakamamatay na layunin na kumakalat ng baliw sa pagitan ng langit at lupa, ang mga taong nagbibigay pansin sa Aris Emperor's Palace mula sa malayo ay unti-unting nagsimulang umatras mula sa malayo. Kapag nagharap ang mga malalakas na lalaki na ito, tiyak na magiging nakakapangilabot ito. Lahat ng nasa paligid ng Aris Emperor's Palace ay mabibigla at masisira. Isang grupo ng mga taong nagdulot ng sarili nilang kapahamakan, kung sila ay diretsahan mula sa simula, bakit kailangan pang lumaban si Qing Mie hanggang kamatayan? Ngumisi si Yehan sa kanyang puso, tumingin siya kay Yanfeng at malakas na sinabi, bakit, ang Tianfeng Academy ay gustong narito sabay. Ang Yangdi Palace ba ay aatake sa akin, Hanye? Hanye? Patayin mo ako mula sa Tianfeng Academy, ngayon ang Xinwu Academy mo ay kailangang magbayad ng presyo dito, ang Tianfeng Academy ko at ang Xinwu Academy mo ay hindi magkakaaway hanggang kamatayan. Ang malalakas na Diyos ng demonyo na may nakakatakot na kapangyarihan ay sinelyuhan ang nakapalibot na mundo, na nagpaparamdam kina Yehan at sa iba pa na parang mga ibon sa hola. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, kwalipikado ka ba? Pagkatapos sabihin ito, ang nakakatakot na aura mula sa 4 na disipulo sa tabi ni Yehan ay sumabog na. Sa ilalim ng kaguluhan ng kamangha-manghang kapangyarihan na iyon, kahit ang 8 makapangyarihang Diyos ng demonyo ng Tianfeng Academy ay sumimangot. Emperador Aris, manunood ka pa rin ba ng dula? Tumingin si Yanfeng sa Aris Emperor na matatag na nakaupo sa dawyute na may malamig na mukha. Nang makita ito, nakita ko ang Aris Emperor na matagal nang nakaupo sa mataas na posisyon na dahan-daang bumangon, at biglang nagkaroon ng malakas na pagbabago sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nakita ko siyang kumaway, at ang Aris Emperor Palace na nakahanda na. Ang mga gumalaw isa-isa. Isang kakilakilabot na bugzo ng hangin ang umungal sa kalangitan, at ang mga nanunood sa lugar na ito mula sa malayo ay nagulat nang makita na ang kawalan sa paligid ng Aris Emperor's Palace ay agad na natakpan ng isang layer ng itim na ulap. Ang bilang nito ay lumampas na sa 10,000 tao. Upang harapin si Yehan, ang Aris Emperor Palace ay naghahanda na upang patayin si Yehan gamit ang taktika ng karamihan. Kapag ang mga malalakas na tao sa paligid ni Yehan ay nabalot, gaano man kalaki ang bayad ng mga disipulo ng Aris Emperor Palace, papatayin nila si Yehan. Pinugutan ng ulo si Yehan. Hanye, kwalipikado ba na idagdag ako sa Aris Emperor Palace? Ang Aris Emperor ay tumingin na madilim, at ang kanyang hinihintay ay ngayon. Sa sandaling ito, sa malawak na parisukat ng Aris Emperor's Palace, tanging si Yehan at ang iba pa ang nanatiling nakatayo ng mag-isa, at ang kawalan sa paligid nila ay okupado na ng siksik na mga figure. Ang mga cultivator na nanunood dito mula sa malayo ay umatras na muli pagkatapos makita ang eksenang ito. Hehe, gaano man karami, sila ay hindi hihigit sa mga langgam. Hanggat pinapatay mo ang mga pinuno, gaano man karaming langgam ang mayroon ka, babagsak ang mga puno at magkakalat ang mga langgam. Emperador Aris, kung handa ka na para dito, hayaan mo akong bigyan ka ng sakay. Bar! Malamig na ngumiti si Yeleng, ang mga batang eksperto mula sa True Martial Ranking at Sacred Martial Ranking ay handa nang lumaban sa Aris Emperor Palace na ito. Sa tabi ni Yehan, ang bata at malalakas na lalaki sa True Martial Ranking at Sacred Martial Rankings ay may magulong aura. Ang kapangyarihan ng nakapalibot na mundo ay talagang napakalakas, na nagpaparamdam sa mga tao ng walang katapusang presyon. Han, ang Holy Martial King, ay lubos na mapagkakatiwalaan, at naniniwala na ang kabilang panig ay may paraan upang harapin ito. Bagamat maraming tao sa Aris Palace, ngunit para kay Yehan, hanggat pinapatay ang mga malalakas na tao mula sa Aris Palace, kung gayon ang mga disipulo mula sa Aris Palace ay walang dapat katakutan. Kapag nawala na ang mga pinuno ng Aris Emperor Palace, ang Aris Emperor Palace ay magiging parang gulo, babagsak ang malaking puno, at magkakalat ang mga unggoy. Labis na mapagmataas.
Sinabi ng Aris Emperor na may madilim na ekspresyon, Hanye, ngayon ang lahat ng mga disipulo mula sa Aris Palace ay ipinadala ng buong lakas, kasama ang mga kasamahan mula sa Tianfeng Academy, tingnan natin kung paano ka makakaligtas sa pagsubok na ito. Nagpakalat ka sa Zhongzhou sa mga araw na ito, ngayon dapat kang mapunta sa impyerno. Kabanata 2966. Paano maglakas loob ang isang grupo ng mga gangster na patayin ako, Hanye? Tumawa si Yehan at sinabi, Emperador Aris, akala ko mas matatagalan kapag katapos maranasan ang kahihiyan noong nakaraang beses, ngunit hindi ko inaasahan na magiging sabik ka sa mabilis na tagumpay. Talaga bang iniisip mo na kung makikiisa ka sa mga tao mula sa Tianfeng Academy, magkakaroon ka ng pagkakataong manalo? Nang marinig ito, seryoso ang hitsura ni Emperor Aris, at ngumisi, Hanye, sa maliit na kapangyarihang ito, tiyak na hindi ako maglakas loob na atakihin ka ng basta-basta. Alam kong maraming makapangyarihang tao ang nakatago sa likod mo, ngunit ang layunin ko ay patayin ka lamang, hanggat pinapatay kita, makakamit ko ang aking layunin. Ngayon, bakit hindi tumayo ang mga taong ito at hayaan ang dakilang emperador na ito na makita kung gaano sila kalakas? Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa mundo na may pangungutya. Pagkatapos ng huling labanan, maraming Saint-level powerhouse ng Aris Emperor Palace ang pinatay ng 4 na disipulo. Ngayon ang Aris Emperor Palace mayroon pa ring natitirang 6 na dakilang banal na emperador, dagdag ang 8 dakilang Diyos ng demonyo ng lahi ng demonyo, isang kabuoang 14 na malalakas na lalaki, kasama ang banal na gulong emperador na si Aris. Ang ganitong lineup ay talagang napakalakas at nakakatakot. Gayunpaman, kahit na maraming malalakas na tao mula sa Tianfeng Academy at Aris Emperor Palace, hindi nag-aalala si Yehan tungkol dito. Sa 4 na hindi tao na halimaw ng 4 na disipulo at ang nangungunang 10 alipin ng espada, kahit na lumitaw ang pinakamatandang emperador ng Aris Emperor Palace, sapat na ang lakas ni Yehan upang labanan ang kalaban. Ang mga batang malalakas na lalaki sa True Martial Arts List at sa Holy Martial Arts List ay nakatitig lahat sa likod ni Yehan. Bagamat alam nilang lahat na binabantayan si Yehan ng malalakas na lalaki, maliban sa 4 na disipulo, hindi pa nila nakita ang iba. Hindi pa nagkikita sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Pagkatapos ng lahat, binabantayan ng nangungunang 10 alipin ng espada ang panig ni Yehan, ngunit napakadalang nilang nagpakita. Iyon ay, nang makipaglaban sila para sa Fountain of Youth sa Spineless Land, at nang kunin nila ang katawan ng Holy Emperor mula sa pamilya Shangang sa Zuozhou, sa nangungunang 10 alipin ng espada ilang malalakas na tao ang nagpakita. Matandang lalaki, dahil gusto mo akong makita, kung gayon ay sisipatan ko ang iyong pag-usisa bago ka mamatay. Malamig ang mukha ni Yehan, at pagkatapos ay ikinawin niya ang kanyang kamay, at biglang nagkaroon ng marahas na pagsabog sa kawalan sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng ganitong uri ng pagbabago ay napakalakas na kahit na mayroong 10,000 disipulo ng Aris Emperor Palace sa mundong ito, higit sa 12 malalakas na lalaki, ang kanilang aura ay maaaring makipagkompetensya dito. Buzz. Sa isang iglap, sa parisukat, sa harap ni Yehan, sa pagkakataong ito, lumitaw ang lahat ng nangungunang 10 alipin ng espada. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim na mahahabang damit, nagdadala ng mga sinaunang espada, at mukhang seryoso. Gayunpaman, sa kanilang paglitaw, ang nakakatakot na nagbabago-bagong aura ay agad na bumalot sa mundo, na nagpatakot sa mga mata ng nakapalibot na mundo. Ang nangungunang 10 banal na emperador, paano magkakaroon ng napakaraming malalakas na tao? Bagamat alam ng lahat na mayroong malalakas na tao sa likod ni Yehan, paano sila naging napakalakas? Sa buong mundo, libu-libong tao ang natakot. Sa sandaling ito, kahit na ang mga mata ng malalakas na tao mula sa Aris Emperor Palace at Tianfeng Academy ay pinagsama-sama, ang katatakutan ng 4 na disipulo ay nagpapidama na sa kanila na kailangan nilang lumaban sa lahat ng kanilang lakas. Siyempre, hindi nila nilalayo na patayin ang gayong malalakas na tao bilang ang 4 na disipulo. Sa mga malalakas na lalaking ito, sapat na para sa iba na magkaroon ng pagkakataong patayin si Yehan. Gayunpaman, ang nangungunang 10 banal na emperador na powerhouse ay lumitaw muli sa likod ni Yehan, na nagpagulat sa kanilang lahat. Paano ito posible? Paano nagkaroon ng napakaraming nakakatakot na malalakas na lalaki sa likod ni Hanye? Ang malamig na mukha ni Yanfeng ay nagpakita ng isang pangit na hitsura. Bagamat alam din niya na mayroong malalakas na lalaki sa likod ni Yehan, hindi kailanman naisip ni Yanfeng na mayroong 10 banal na emperador na nakatago sa likod ni Yehan. 4 na banal na Tibetan Emperador, 3 banal na Dao Emperador, 2 half-wheel, at 1 banal na gulong. Sa itaas ng kawalan, sa tuktok ng kalangitan, ang makapangyarihang Diyos ng demonyo ng angkan ng demonyo ay may seryosong mga mata. Dudurugin ang mga espiritu ng mga tao.
Ang iba pang mga powerhouse ng Monster Clan ay natakot. Sa pagharap sa gayong makapangyarihang puwersa, maswerte silang nakipag-isa sa Aris Emperor Palace. Kung hindi, pupunta sila upang patayin si Yehan na ganito. Ang 8 Monster God powerhouse ng kanilang Monster Clan ay ililibing lahat dito Holy City of Aris. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Emperor Aris ay naging mas malungkot. Natanto niya na minsan pa niyang minamaliit ang lakas ng makapangyarihang mga tao sa paligid ni Yehan. Nang ilantad ni Yehan ang lahat ng kapangyarihan sa likod niya, ang matatag na puso ni Emperor Aris ay lumitaw isang bahid ng panghihinayang. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian para kay Emperor Aris ngayon. Hindi winasak ni Yehan ang Aris Palace noong nakaraang beses, ngunit sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi siya mamamatay. Mayroon lamang digmaan, walang pag-urong. Sa ngayon, kahit na ang grupo ng malalakas na batang lalaki sa True Martial Ranking at Sacred Martial Ranking ay labis na nagulat, ngunit hindi rin nila inaasahan na ang kapangyarihan sa likod ni Yehan ay magiging kamangha-mangha. Si G. Di nang may pananaw, at karapat-dapat siya sa titulong hari ng Sacred Martial Arts. Taos-pusong bumantong hininga si Shu Chaoj, habang ang iba pang batang malalakas na lalaki sa Sacred Martial List ay nanatiling tahimik. Si Yehan ay hindi lamang kanyang sariling lakas, kundi pati na rin ang nasa likod niya. Muling nakumbinsi sila ng lakas, kahit na hindi umaasa sa Zinwo Academy, ang kalaban ay maaari pa ring marahas na lumikha ng isang piraso ng walang hanggang asul na kalangitan ng kanilang sarili sa lupaing ito ng Zhongzhou. Emperador Aris, hindi ko alam ang kapangyarihan sa paligid ko, ngunit nasa sapatan pa rin ba nito? Ngumiti si Yehan at tumingin kay Emperor Aris, na ang mukha ay naging mas seryoso sa sandaling ito. Nang marinig ito, ang Aris Emperor na nagbanta lamang na ibabalik ni Yehan ng 10 beses at 100 beses ay ganap na natahimik. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at hindi makapagsalita. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang Aris Emperor Palace ko ay bumagsak sa ganoong punto. Ang pagbagsak ng isang matangkad na gusali ay nagsisimula sa pundasyon. Mukhang ang Aris Emperor Palace ko ay nagsisimula ng mabulok. Muran, isang nakaka-relax na boses ang biglang nanggaling sa mundong ito, na sumasaklaw sa radius na 800 milya. Nang marinig ang mga salitang ito, isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumabog sa mga mata ng orihinal na tahimik na Aris Emperor, tinatanggap ni Aris ang pagbabalik ng matandang emperador. Matandang emperador. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginig ang nakapalibot na espasyo. Kabanata 2967. Matandang emperador, maaari bang si Emperor Void, hindi ba't usap-usapan na siya ay mamamatay at mamamatay? Ang mga puso ng hindi mabilang na mga tao ay nayanig. Ang tanging matandang emperador sa Aris Emperor Palace ay ang Void Emperor na tumakbo ng walang pigil sa lupain ng Zhongzhou noon. Emperador Void. Kakaiba ang mga mata ni Yehan. Tumingin siya sa nakapalibot na mundo. Siya ay napakausyoso rin tungkol sa matandang emperador sa Aris Palace. Ang lakas ng kabilang panig ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa Aris Emperor. Sa nakapalibot na mundo, mayroon ding 10,000 mata na naghahanap sa nakapalibot na kawalan. Ang matandang emperador ng Aris Palace ay umiiral pa rin, na ganap na nakakagulat sa Aris Holy City. Emperador Void, buhay pa siya, ang matandang halimaw na ito ay nabuhay sa loob ng 7,000 taon. Narinig ko na 5,000 taon na ang nakalipas, ang matandang emperador ay ang Holy Will Emperor na. Noong panahong iyon, naabot na niya ang kanyang limitasyon. Hindi ko inaasahan na umiiral pa rin siya sa mundo, maliban kung ang kanyang lakas ay bumuti, o nakahanap siya ng isang henyo na maaaring pahabain ang kanyang buhay. Dibaw. Maraming mga henyo at kayamanan ng lupa sa mundo na maaaring dagdagan ang haba ng buhay, ngunit ang pinakamarami ay maaari lamang dagdagan ng 500 taon. Halos walang mga henyo at kayamanan ng lupa na maaaring dagdagan ang haba ng buhay ng 1,000 taon. Kung ang Void Emperor ay maaaring mabuhay ng isa pang 5,000 taon, kung gayon ang kanyang lakas ay ganap. Mayroong pag-unlad. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga panatikong talakayan ay bum-alot. Kahit na ang mga powerhouse ng Yaozo ay naghihintay sa paglitaw ng Void Emperor. Sa ngayon, ang kapangyarihan ng panig ni Yehan ay lubhang malupit. Ang paglitaw ng matandang emperador ng Aris Palace ay tiyak na isang puwersang mahirap hangarin. Sa oras na ito, sa ilalim ng mapagbantay na mata ng langit at lupa, isang figure na nakaputi ang lumitaw sa harap ng Aris Great Emperor. Ang kabilang panig ay nakasuot ng puti at may puting buhok. Ang mas kamangha-manghang bagay ay mukha lamang siyang 25 o 6 na taong gulang, at ang kanyang mukha ay maislan at gwapo rin, tulad lamang ng isang binata sa tabi. Nang makita ito, libu-libong tao sa mundo ang nagulat. Ito ba si Emperor Void? Aris Palace, tanggapin ang pagbabalik ng dakilang emperador.
Muran, sa ilalim ng pamumuno ng makapangyarihang mga lalaki ng Aris Emperor Palace, 10,000 disipulo ng Aris Emperor Palace ang lumuhad sa isang tuhod sa kawalan, at lahat sila ay tumingin ng nasa sabik sa puting buhok, puting damit na binata. Pagbabagong lakas, ang tuktok ng banal na gulong. Sa pagkakita sa puting buhok, puting damit na binata na lumitaw, ang mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa kaharian ng Holy Will Emperor sa gitna ng nangungunang 10 alipin ng espada ay seryoso. Sa pangkalahatan, maliban kung ang isang henyo na nakalusot sa Holy King sa ilalim ng edad na 50 ay maaaring magkaroon ng isang semi-permanenteng paninirahan ang kakayahan ng kabataan, ang henyo na nakalusot sa banal na hari pagkatapos ng edad na 50, ay unti-unting tatanda sa ilalim ng kutsilyo ng oras sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kapag ang sariling kaharian ay inilagay sa itaas ng reincarnation, kung gayon ang isa ay maaaring magpasigla at ibalik ang hitsura ng kabataan. Sa ngayon, ang puting buhok na Void Emperor ay natural na nasa kanyang 20s. Bagamat mayroong ilang mga kahangahangang gamot para sa walang hanggang kabataan sa mundong ito, ang salitang walang hanggan ay limitado lamang sa isang tiyak na panahon, at imposibleng tunay na yung Zou, walang sinuman ang maaaring makaligtas sa kutsilyo ng oras, ang mahabang ilog ng oras, ay isang hindi nakikitang sandata ng pagpatay. Maliban kung mayroong ilang mga kakaiba na maaaring kontrolin ang mga taon at oras, posible na maging tunay na kabataan magpakailanman, gumagala sa mga taon at oras, nang hindi natatakot sa pagtanda o kamatayan. Gayunpaman, sa pagtingin sa sinauna at modernong panahon, mayroon lamang ilang kakaibang bilang na maaaring kontrolin ang oras at oras. Mayroon pa bang ganoong kakaibang numero? Walang nakakaalam sa lahat. Lumitaw si Emperor Void na may kanyang kabataang hitsura, at maaaring isipin ng isa ang kanyang kasalukuyang estado. Ang tuktok ng reincarnation. Pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ng Holy Will Emperor sa gitna ng nangungunang 10 alipin ng espada. Hindi ba nangangahulugan ito na ang Void Emperor ay nasa tuktok na ng Holy Will Emperor, at hinahabol niya ang landas ng Heavenly Emperor? Siyempre, kung gusto mong ituloy ang landas ng Emperor of Heaven, halos wala sa nangungunang 10 banal na gulong na emperador ang maaaring magtagumpay. Kung gusto mong pumasok sa landas ng Emperor of Heaven, ang mga pagkakataon ay napakaliit. Sa sandaling ito, lumitaw si Emperor Void na umaakit sa atensyon ng lahat. Ang paglitaw ng napakalakas na taong ito na nawala sa loob ng libu-libong taon ay tiyak na yayanigan ang buong lupain ng Zhongzhou. Lumilitaw na umiiral pa rin si Emperor Void. Hindi nakapagtataka na ang Emperor Aris ay babalik upang harapin si Hanye. Sino ang mas malakas at sino ang mas mahina sa dalawa? Ang mga mata ng langit at lupa ay nag-aalab, ang bilang ng malalakas na lalaki na lumitaw sa Aris Holy City ngayon ay tiyak na isang nakakagulat na bilang, at kahit na ang mga lumang halimaw tulad ng Emperor Void ay lumitaw sa mundo, ang paparating na super labanan sa Aris Palace ay tiyak na magugulat ang buong Zhongzhou ay naging isang kakaibang kwento. Gayunpaman, sa paglitaw ng Emperor Void, nagulat lamang si Yehan sa kung gaano kalakas ang malakas na taong ito. Gusto siyang bantaan ng kabilang panig, ngunit hindi sapat na malakas ang malakas na tao. Kahit na si Emperor Void ay isa ng superpower sa tuktok ng Saint Will Emperor, paano magiging mas masahol ang lakas ng 4 na disipulo? Bagamat ang 4 na disipulo ay mga puppet lamang, sa kanilang tugatog, sinundan nila si Emperor Zinwo at sila rin ay mga superpower sa tuktok ng Holy Will Emperor. Kahit na matapos na pinuhin sa mga puppet, pinanatili pa rin nila ang gayong kapangyarihan. Kabanata 2968. Maliit na kaibigan, maaari mo bang bigyan ako ng kaunting mukha, kung ano ang nangyayari dito ngayon ay wala na, paano ang pagsulat ng mga hinaing sa pagitan ko at mumula sa Aris Emperor Palace? Sa oras na ito, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mundo, sinabi ni Emperor Void kay Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, bilang isang super powerhouse sa tuktok ng Holy Will Emperor, ganap na imposible para kay Emperor Void na ibaba ang kanyang poster at retuhin siya ng ganito. Isang sukdulang karangalan. Gayunpaman, ang kinabukasan ni Yehan ay ang binhi ng Emperor of Heaven, na mas malakas lamang kaysa hindi mas mahina kaysa sa mga nagawa ng Void Emperor ngayon. Nang marinig ito, nagbago ang mga kulay ng malalakas na tao ng Monster Clan. Pumunta sila sa Holy City of Aris at sumali sa puwersa sa Emperor Palace of Aris upang patayin si Yehan. Hindi pa patay si Yehan, kaya paano na lamang ang bagay na ito? Higit pa rito, si Qingmie ng Tianfeng Academy ay namatay na sa labanan, paano malulunok ng Tianfeng Academy ang masamang hininga na ito? Hindi nagsalita si Emperor Aris, bagamat gustong-gusto niyang patayin si Yehan, ngunit lumitaw si Emperor Void sa ngayon, at lahat ng bagay sa Emperor Aris Palace ay dapat sumunod sa mga utos ng matandang emperador na ito.
Ang lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tahimik na nanunood sa eksenang ito, ngunit ang mga salita ni Emperor Void ay nagpagulat sa mga puso ng mga tao. Kahit na ang isang super malakas na tao tulad ng Emperor Void, sa pagharap sa kapangyarihan ni Yehan, ay gusto lamang kumalma. Emperador Void, hindi ba kayo, Aris Emperor Palace, ayaw panindigan ang inyong pangako? Ang makapangyarihang tao ng Heavenly Demon God ng Yaozo ay tumingin ng madilim sa gwapo at gwapong si Emperor Void. Sinasabing hindi man lang tumingin si Emperor Void sa makapangyarihang Diyos ng demonyo na umabot sa langit, at ang kanyang mga mata na may ngiti sa kanyang mukha ay palaging nakatuon kay Yehan. Sa ilalim ng gayong mga titig, malamig na ngumiti si Yehanhan at sinabi, isang pagsusulat. 2 beses sa isang hilera, gusto akong patayin ng iyong Aris Emperor Palace. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako, at kung hindi maganda ang sitwasyon, gusto mong isulat ito. Matandang lalaki, sa tingin mo ba ay may ganoong nakakatuwang bagay sa mundong ito? Tulad ng pagbibigay sa iyo ng mukha, pamilyar ba tayo dito? Bakit kita bibigyan ng mukha? Panipi. Bakit kita bibigyan ng mukha? Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa mundo sa katapangan at lakas ng loob ni Yehan. Siya ay isang super malakas na tao sa tuktok ng Saint Will Emperor. Ilang tao sa mundo ang naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito. Sinasabing ang ngiti sa nakangiting mukha ni Emperor Void ay dahan-daang nawala, na pinalitan ng isang katahimikan na nagpidama sa mga tao ng kaunting panginginig. Ang mga salita ni Yehan ay nagpagulat sa mga puso ng lahat sa buong mundo. Kahit na sa harap ni Emperor Void, ang super malakas na tao sa tuktok ng Holy Will Emperor, bilang isang walang kapantay na figure, siya ay napakayabang pa rin, at hindi pa rin siya nagpakita ng anumang pabor. Sa sandaling ito, mararamdaman ng lahat ang nakakatakot na pakiramdam na dala ng kalmadong aura ni Emperor Void. Bagamat kalmado ang super powerhouse sa tuktok ng Saint Will Emperor, nagagalit na siya. Ang taong ito, kailangan kong humanga sa kanya. Bahagyang bumantong hininga ang mga batang malalakas na lalaki sa Holy Martial Rankang. Sa pagharap kay Emperor Void, ang super malakas na tao sa tuktok ng Holy Will Emperor, kahit na kailangan silang tretuhin ng magalang, kahit na tumanggi sila, hindi sila magiging kasing diretsahan ni Yehan. Gayunpaman, para kay Yehan, ito ay isang pagtanggi pa rin, at ang labanan na ito ay palaging magsisimula, kaya bakit niya dapat iligtas ang mukha para sa Void Emperor? Zizi, matapang ka. Tumingin si Emperor Aris kay Yehan na may madilim na mga mata, na may nakamamatay na layunin. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, Emperador Aris, ang Void Emperor na ito ang dapat na iyong kumpiyansa. Ngayon na siya ay lumitaw, gaano katagal mo gustong manahimik sa Aris Palace? Maaari bang kahit na ang Void Emperor na ito ay hayaan kang hindi ka baganap na sigurado? Nang marinig ito, ang tingin ni Emperor Aris ay naging mas masama, at ngayon na lumitaw si Emperor Void, hindi na siya ang magpapasya sa palasyo ng Aris. Binata, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Ang kalmadong mukha ni Emperor Void ay nagpidama sa mga tao ng kaunting takot, dahil ayaw mong huminto at makipagpayapaan, kung gayon may kailangang magbayad para sa mga pagkakamaling ginawa ni Aris, alam ko na ang kapangyarihan sa paligid mo ay napakalakas, at ito ang dahilan kung bakit ka may kumpiyansa, mukhang hindi maiiwasan ang labanang ito. Dahil alam mong hindi ito maiiwasan, bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalokohan? Ngumisi si Yehanhan, at ang kanyang pangungutya na mukha ay nagdulot ng napakalaking lamig na lumitaw sa kalmado at medyo nakakatakot na mukha ni Emperor Void, pumatay, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Buzz buzz buzz. Sa isang iglap, habang ang boses ni Emperor Void na puno ng walang katapusang lamig ay kumalat sa buong mundo, libu-libong pag-atake mula sa Aris Emperor's Palace ang bumuhos sa posisyon ni Yehan tulad ng isang malakas na ulan. Sa pagharap kina Yehan at sa iba pa, naghanda na ang Aris Emperor Palace at Tianfeng Academy. Naghintay lang sila sa sandali kung kailan nagsimula ang digmaan. Sa kadahilanang ito, kahit na ang Aris Emperor Palace ay winasak, hindi sila mag-aatubili. Aris ang palasyo ng emperador ay maaaring itayong muli kung ito ay winasak, ngunit kung hindi maalis si Yehan sa loob ng isang araw, ang buong palasyo ng emperador ng Aris ay magkakaroon ng problema sa pagtulog at pagkain. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na pag-atake na nagmumula sa Aris Emperor Palace at Tianfeng Academy, hinarap na ng nangungunang 10 alipin ng espada at 4 na disipulo ang mga paghihirap. Espada. Sa isang malakas na sigaw, ang mga sinaunang espada na dala ng nangungunang 10 alipin ng espada ay nabunot na isa-isa. Sila ay nagliliwanag at mapang-api. Nilamon ng itim na butas ang lahat ng mga pag-ataking iyon. Kabanata 2969. Sa sandaling ito, si Yehan at ang iba pa ay umatras isa-isa, na iniiwan ng Aris Emperor Palace. Dumagundong.
Sa isang iglap, habang nilisan ni Yehan at ng iba pa ang saklaw ng Aris Emperor's Palace, ang marahas na kapangyarihan ay tumagas, at ang Aris Emperor's Palace na matatagpuan sa ilalim ng mga ulap. Ang sinaunang palasyo na 100 taong gulang ay bumagsak tulad ng isang lindol, at ito ay naging isang kakila-kilabot na guho sa loob ng radius na 10-10 milya. Nang makita ito, ang mga taong nanunood sa eksenang ito mula sa malayo ay umatras ng paulit-ulit. Ang super labanan na ito na may higit sa 10,000 katao ay nagsimula. Ang eksena ng pagsira sa mundo ay tiyak na hindi isang biro. Narito na tayo. Nakita ko na sa itaas ng kakila-kilabot na mga guho, isa sa nangungunang 10 alipin ng espada, ang Holy Will Emperor, ay nagsimula ng harapin ang tungtian Demon God ng Yaozo. Sa gitna ng nangungunang 10 alipin ng espada, bukod sa super malakas na taong ito sa kaharian ng Holy Will Emperor, mayroon ding 2.5 round na may isang paa sa kaharian ng Holy Will Emperor. 4 na banal na Tibetan Emperador. Sa kanila, pinigilan ng 2 half-round powerhouse ang 6 na dakilang Saint Emperor ng Aris Emperor Palace hanggang kamatayan. Sa kanilang kapangyarihan, hindi problema na patayin ang 6 na Saint Emperor ng Aris Emperor Palace. Hinarap din ni Mingsheng Zhangdi ang iba pang 7 makapangyarihang Diyos ng demonyo ng angkan ng demonyo. Tungkol naman sa 4 na disipulo, 2 sa kanila ang nagsimula ng harapin si Emperor Aris at Emperor Void. Sa lakas ni Emperor Aris na kalalabas lamang sa kaharian ng Saint Will Emperor, oras na lamang bago siya matalo ng 4 na disipulo. At si Emperor Void ay nakipaglaban sa isa sa 4 na disipulo, pareho silang maituturing na mga karibal sa chess, at ang kanilang lakas ay walang kapantay sa mundo. Tungkol naman sa natitirang 4 na disipulo, sumugod sila sa 10,000 disipulo sa Aris Emperor Palace tulad ng mga Diyos ng kamatayan, at sa kapangyarihan ng 2 malaking 4 na disipulo na ito, pumatay sila ng libu-libong tao sa isang kaway lamang ng kanilang mga kamay, kasing dali ng pagyapak sa isang langgam hanggang kamatayan. 10,000 disipulo sa buong Aris Emperor Palace ang nahaharap sa massacre ng 2 disipulo at 4 na disipulo. Siyempre, ang mga batang malalakas na lalaki sa Xinwu list at sa banal na martial arts list ay bumaril din, sila ay isang hindi magagapi na puwersa, at ang mga batang powerhouse sa banal na martial arts list ay mula sa Junior Holy King hanggang sa high-level Holy King. Sa kanilang abnormal na kapangyarihan ng pakikipaglaban, sila ay hindi magagapi sa mga banal na hari ng Aris Emperor Palace. Sige, huwag mo akong bantayan. Ikinaway ni Yehan kay Ye Tian, na palaging nagbabantay sa kanya, kung pumunta siya sa Tianfeng Academy sa Holy City of Aris, o pinamunuan ang Holy City of Aris sa loob ng libu-libong taon. Ayaw ni Yehan na hayaan silang pumunta sa Aris Emperor Palace. Pumunta ka rin, ang aktwal na labanan ay ang pinakamahusay na pag-unlad. Opo, anak. Sumangayon sina Nan Wenqing at Muhailan, at sumali sa puwersa upang patayin ang libu-libong disipulo sa Aris Emperor Palace. Sa kalangitan sa malayo, ang mga hindi mabilang na titig na iyon ay tumingin sa eksenang ito, at ang pagkabigla sa aking puso ay umakyat tulad ng isang pagkabaliw. Nakita ko na sa itaas ng kakila-kilabot na mga guho, may mga grupo ng malamig na bangkay, tulad ng mga nahuhulog na bato. Ang ulap ng dugo ay nahulog mula sa langit, na agad na tinina ang langit na pula. Sa laban na ito, kahit na lumitaw si Emperor Void, ang Aris Emperor's Palace ay walang pagkakataong manalo. Ang pundasyon ng libu-libong taon ay malapit ng mapahamak. Ang kapangyarihan ng Han at Yesaid ay napakalaki. Nagulat ang lahat sa mundo. Nasasaksihan nito ang pagtaas at pagbagsak ng isang sinaunang puwersa. Han Ye. Muran, isang malamig at masamang boses ang nanggaling sa kawalan na hindi kalayuan kay Yehan. Nakakatakot na apoy ang kumikislap sa buong katawan ni Yanfeng, tulad ng isang walang kapantay na phoenix na ipinanganak na muli mula sa abo. Nang marinig ito, mariing tumitig si Yehan. Han Ye? Kahit na manalo ka ngayon, kukunin ko, Yanfeng, ang iyong buhay. Bear. Nakakatakot na apoy ang bomb alot sa nakapalibot na mundo. Kinontrol ni Yanfeng ang apoy at naglakad tulad ng isang fire elf. Sa kanyang payat na kamay ng jade, may hawak siyang pulang pakpak na nagpapalabas ng pulang liwanag. Ito ay sinauna, makapal at maringal. Ang kapangyarihan ay bomb alot mula sa nag-aalab na pulang pakpak, na nagpapakunot kay Yehan kahit na pinapanood niya. Mula sa nag-aalab na pulang pakpak, talagang naamoy ni Yehan ang isang mapanganib na aura. Sa itaas ng kawalan, sa tuktok ng kalangitan, si Yanfeng ay naliligo sa apoy. Ang nag-aalab na apoy ay nagpidama sa temperatura ng nakapalibot na mundo na labis na nakakatakot, na parang ang mundo ay naging isang hurno na maaaring sunugin ang lahat. Nagmula si Yanfeng sa pamilya ng Phoenix, at ang pamilya ng Phoenix ay dating tagapag-alaga ng Suzaku.
Ang mga apoy na pag-aari nila ay nagmula rin sa Suzaku Sacred Fire, ngunit ang apoy na kontrolado ni Yanfeng sa sandaling ito ay labis na nakakatakot, mas malakas kaysa sa Suzaku Sacred Fire na kontrolado ni Yehan. At lahat ng ito ay nagmula sa nag-aalab na pulang pakpak sa kamay ni Yanfeng, kung saan naramdaman pa ni Yehan ang panganib. Sa mga tuntunin ng sarili nitong lakas, hindi banggitin ang isang Yanfeng, kahit na dumating ito ng 2 beses, maaaring hindi nito mapatay si Yehan. Gayunpaman, si Yanfeng na may nag-aalab na pulang pakpak na ito ay labis na makapangyarihan, at nararamdaman ni Yehan na siya ang numero 1 Diyos, hindi magiging kasing galing. Hanye, magdusa sa kamatayan, kahit na manalo ka ngayon, mamamatay ka. Kabanata 2970. Muran, na naglalakad sa dagat ng apoy, si Yanfeng ay kasing bilis ng liwanag, at ang nagliliyab na apoy ay samaga sa rito, tulad ng isang bahan na pinakawalan mula sa tarangkahan. Ito ay mabangis at walang awa, at sa isang iglap, ang kawalan sa paligid ni Yehan ay napuno ng nakakatakot na apoy, ang uri ng temperatura ng apoy na iyon, kahit na nilinang niya ang Madjihad Physique, si Yehan, na ang katawan ay labis na baluktot, ay makakaramdam ng sakit. Hindi maganda. Tinaasan ni Yehan ang kanyang mga kilay, at umatras ng marahas. Si Yanfeng, na may hawak na nag-aalab na pulang pakpak, ay mas malakas kaysa sa unang general. Gusto kong umalis? Sa tingin mo ba na ako, si Yanfeng, ay gustong patayin ka, Hanye, at talagang hindi ako handa? Ang mga mata ni Yanfeng ay puno ng walang katapusang sama ng loob, at sa isang kaway ng nag-aalab na pulang pakpak sa kanyang kamay, nakita niya ang isang dagat ng apoy na sumasagasa mula sa langit at sa lupa sa paligid niya, tulad ng isang nagngangalit na alon, na sinusubukang itaboy si Yehan Baliw na inilibing dito. Chi. Ang kakilakilabot na apoy ay inilibing, nakikita ng mata, ang kawalan ay sinindihan, at nagkaroon ng huni. Sa sandaling ito, ang kawalan ay naging labis na marupok sa ilalim ng pagkasunog ng apoy, na parang ang kawalan ay babasagin tulad ng isang salamin kapag hinawakan ng isang daliri. Sa sandaling ito, sa ilalim ng dagat ng apoy, ang panganib ay tila kay Yehan na kamatayan. Hindi kailanman naisip ni Yehan na si Yanfeng ay magiging napakalakas. Gayunpaman, bagamat si Yanfeng ay napakatakot sa sandaling ito, si Yehan ay hindi walang paraan upang harapin ito. Anong nakakatakot na apoy, paano naging napakalakas si Yanfeng? Pinigilan pa nito si Hanye. Sa pagkakita sa eksenang ito, ang ilang mga mata sa mundo ay nagulat. Yanfeng, hindi nakapagtataka na maglakas loob kang magpasya ng isang laban ng buhay at kamatayan. Mukhang ito ang iyong trump card para patayin ako. Gayunpaman, masyado kang mayabang. Kung ikaw ay nasa ilalim din ng sorpresang pag-atake ng unang general, talagang maaari akong itinanam sa iyong mga kamay, sa kasamaang palad, hindi mo dapat bigyan ako ng pagkakataon. Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, at sa takip silim, nakita niya ang isang banal na lotus flower na lumilitaw sa kanyang palad, na namumulaklak na may nakasisilaw na liwanag, at pagkatapos, sa ilalim ng paglitaw ng lotus flower na ito ay tulad ng isang kamay na sumasaklaw sa langit, ang araw ay tulad ng isang malaking payong, na sumasaklaw kay Yehan sa loob. Bear. Ilibing sa kakilakilabot na apoy. Sa sandaling ito, nakita ng lahat si Yehan na may banal na lotus flower sa kanyang ulo na nakalibing sa dagat ng apoy, na hindi man lang nakikita ang kanyang anino. Maaari bang si Hanye, isang walang kapantay na tao, ay nahulog sa mga kamay ni Yanfeng tulad nito? Sa pagtingin kay Yehan na ganap na nabalot sa dagat ng apoy, hindi makapaniwala ang lahat. Sa gayong nakakatakot na dagat ng apoy, kahit na ang isang malakas na tao sa kaharian ng Emperor Shenzang ay nadungisan, mahirap garantyahan na hindi siya mapipinsala, at si Yehan ay nabalot sa isang dagat ng apoy sa sandaling ito, talagang mahirap labanan. Hanye? Upang alisin ka? Dinala ko pa nga ang pinakamahalagang phoenix feather ng maharlikang pamilya, kaya ano kung manalo ka sa laban na ito? Sa huli, namatay ka pa rin sa mga kamay ng aking Yanfeng. Bear. Sa pagtingin kay Yehan na ganap na inilibing ng dagat ng apoy, ang pangungutya na mukha ni Yanfeng ay nagpakita ng isang bahid ng kasiyahan. Bagamat maaari lamang niyang buhayin ang kapangyarihan ng Phoenix Ling, sapat na upang patayin si Yehan. Muling samagasa ang kakilakilabot na apoy, at inilibing sa kawalan tulad ng isang alon ng apoy. Si Yehan, na natatakpan na ng dagat ng apoy, ay hindi gumalaw, na parang nawala na siya sa kawalan sa nakakatakot na dagat ng apoy. Young Master. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng langit at lupa, gumugulong ang tunog, at nang makita ni Nan Wenqing at Muhailan ang eksenang ito, isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang sumabog sa kanilang mga katawan. Ito ay Feng Wangling mula sa Tianfeng Academy. Talagang ibinigay ng babaeng ito ang kayamanang ito.
Ang ilang batang eksperto sa St. Martial Rankings ay sumimangot nang makita nila ang lugar na ito. Siyempre alam nila ang tungkol sa Tianpeng Academy. Ito ay isang balahibo na kinuha mula sa unang henerasyon ng Phoenix Royal Family nang ang pinakamalakas na tao ay nabago mula sa abo. Naglalaman ito ng kapangyarihan ng pinakamalakas na tao. Ang lahat ng kapangyarihan ay inilabas. Ito ay talagang isang magandang sandata, ngunit ikaw, Yanfeng, ay hindi kwalipikadong gamitin ito, pabayaan mo, sa tingin mo ba ikaw, Yanfeng, ay may mga baraha? Bigla, sa nagngangalit na dagat ng apoy, mayroong isang nagyayelong boses na nagpahayag ng ginaw ng nagyayelong mundo, at hindi ito matutunaw ng dagat ng apoy sa mundong ito. Kaagad, sa pagitan ng pagsimangot ni Yanfeng, isang gwapong figure ang lumabas mula sa dagat ng apoy sa ilalim ng proteksyon ng isang banal na lotes. Hindi siya makagalaw pasulong, at hindi masaktan si Yehan na binabantayan ni Sheng Lian. 12 banal na lotes. Ito ay nakuha ni Yehan mula sa pamilya Qi sa Zuouzhou. Ang bawat banal na lotes ay maaaring harangan ang buong suntok ni Emperor Shengzang. Pagkatapos maranasan ang insidente ng unang general noong nakaraang beses, kinuha ni Yehan ang 12 banal na lotes. Panatilihin ito sa iyo sa lahat ng oras upang maiwasan ang muling paglitaw ng mga aksidente. Bagamat ang isa sa 12 banal na lotes ay ginamit at ang isa ay nawala, maaari itong magligtas ng buhay sa isang kritikal na sandali. Sumpa, talagang mayroon siyang ganoong kayamanan sa kanya. Ang mukha ni Yanfeng ay nagmula sa abo, na pinapanood si Yehan na lumabas sa dagat ng apoy na parang naglalakad sa patag na lupa, ang kulay ng sama ng loob sa kanyang mga mata ay mas masahol pa, upang alisin si Yehan, gumawa na siya ng sapat na paghahanda. Sa kadahilanang ito, kahit na si Qing Mie ay napatay sa labanan, at ang 8 makapangyarihang Diyos ng demonyo ay unti-unting nahuhulog sa panganib. Sa gayong mga pagsisikap, hindi ba nila mapapatay si Yehan? Mukhang mayroon ding trump card si Hanye upang iligtas ang kanyang buhay. Ang katatakutan ng apoy ay nagpatakot kay Emperor Shengzang. Maaaring harangan ni Hanye ang dagat ng apoy. Mukhang ang katatakutan ng kanyang banal na lotes ay maaaring harangan kahit ang pag-atake ni Emperor Shengzang.